Day 3 of the Duterte impeachment trial saw the defense take its turn in questioning the prosecution's first witness, but not without objections. And for the details, we go live to mobile journalist Arles de los Santos from the Senate. Arles, ano ang mga pangunahing issue na lumutang sa cross-examination ng depensa kanina? Kung kahapon ang nagpaulan ng sunod-sunod objection ay ang depensa, ngayong araw naman ang prosekusyon ang sunod-sunod na tumutol sa mga tanong ng depensa doon sa testigo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Uminog ang pagtatanong ni Atty. Carlos Narvasa mula sa depensa sa kredibilidad ni NBI agent John Mark Calilong gaya ng mga training nito sa digital forensics, kung paano nito inauthenticate ang video na naglalaman ng ebidensya ng umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Unang ipresenta ang ilang dokumento ng Max Corp Interventure kung saan kinuha umano ni Calilong ang photo and video authentication training sa loob ng 2 linggo. Sa kanyang binasang dokumento, ay sinabi ni Narvasa na ang primary purpose ng Max Corp ay sa import at export goods, wholesale at retails. Base sa pagtatanong ng depensa ay tila lumabas na mula sa pagiging expert ay naging experience ang karanasan ng testigong si Calilong sa pag-authenticate ng video. Arles, ano pang anggulo ang tinumbok ng depensa dito naman sa alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo? Tinumbok ng depensa ang posisyon nitong walang ibang sapat at kapanipaniwalang ebidensya ang prosekusyon upang patunayan ang paratang na si VP Sara ay kumontrata umano ng isang mamamatay tao o assassin para nga sa grave threats nito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito. Dagdag pa nila ang testimonya ni Calilong tulad ng iba pang ebidensya na iniharap ng prosekusyon ay hindi sapat upang mapatunayan ito at pag-aaksaya lamang daw ito ng pera ng taong bayan maging ng oras ng impeachment court para nga sa pagnanais umano ng prosekusyon na buuin ang naratibo na nag-hire nga si Vice President Sara Duterte ng umano'y assassin. Mismong si VP Sara na rin daw ang nagsabi na hindi siya nagsalita tungkol sa isang assassin. Galing lang daw ito doon sa mga taong nag-alis ng tamang konteksto doon sa kanyang pahayag at in-exaggerate lamang umano ang tunay nitong kahulugan. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Mark Vinluan mula sa depensa. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. Bukod sa mga dokumento, Arles, ano pa ba ang ipinakita ng depensa sa impeachment court kanina? Inasahan natin kanina na ipe-play yung 2 oras at mahigit na press conference ni Vice President Sara Duterte via online noong November 2024. Pero ang nangyari, para umano mabigyan ng konteksto kung paano nga ba nasabi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ng grave threats, ay nag-play na lamang ng ilang bahagi ng press conference na iyon kung saan nga doon ay ipinakita ang mga umano'y pahayag ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez para bigyang konteksto ang pangyayari noon. Ipinesenta rin ang ilang mga papeles mula sa Department of Justice noong January 2025 na nagsasabing kulang pa o hindi pa umano sapat para sa preliminary investigation ang reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaparehas noong papel na inilabas noong February 5 kung saan naman may kulang pa raw. Kanina narinig natin 7 raw na impormasyon at requirement yung DOJ. Pero pagdating ng February 12 ay naging sufficient na nga ito at inihain na daw ang reklamong grave threats. Ang mga papeles na ito, ay inalmahan ng prosekusyon dahil anila ay hindi daw ito na pre-mark noong pre-trial
trial conference, no, at wala raw silang mga kopya nito, maging ilang beses ngang tumutol si Attorney Ligutan mula sa prosekusyon na tila may ilan daw na hindi sapat or tama yung anggulo ng pagtatanong ng depensa, no, pero later on ay na-overrule yan at nagtuloy-tuloy pa rin, no. At sabi naman assess doon sa tanong ng depensa kung naghain ba ng individual affidavit si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at Romualdez ng kanilang individual affidavit, no, para sa reklamong grave threats ay wala raw personal na kaalaman si Kalilong dyan. Pero iginiit niya na motu proprio o kanilang sariling inisyatiba ang pag-iimbestiga dito na kanilang gagawin daw kung may tangkaman sa buhay ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at maging ng Chief Justice. Says. Ano naman ang aasahan mula sa defense team sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo? Says, ang aabangan siguro, no, ay kung sasamahan ba muli ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zuleika Lopez kung humarap man ito sa impeachment trial ng Senado sa susunod na linggo. Dahil ipinatawag nga ito ng prosekusyon bilang kanilang testigo. Inaasahan na sasalang si Zuleika Lopez sa pagtatanong ng prosekusyon maging ng depensa. At syempre, ang isa pang opisyal ng NBI na si Lotok, no, na meron daw investigasyon na isinagawa para nga tukuyin kung totoo bang may hinire umano na assassin si Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 of impeachment ni Vice President Sara Duterte. All right, thank you for your report, mobile journalist Arles De Los Santos.